Isang mapayapa at mapagpalang bati sa inyong lahat mga kabayan. Bisitahin natin at kilalanin ang isang bayaning OFW dito sa Thailand. Halika, samahan niyo ako. Tita? Hello, Tita Banji. Hi, Kuya Els. Hello po. Kumusta po kayo? Kailan po welcome po sa bahay? Pasensya po, magulo ang bahay. Huwag kang mag-alala, Tita. Guguluhin natin lalo mamaya. Okay, upo po. Salamat po. Kabayan, Tita Vanji, maraming salamat sa pagpayag na pag-usapan natin ang inyong buhay OFW. Kuya M, maraming salamat din po sa pag-invite niyo sa akin dito. Of course, Tita. Tita, mayroon akong question. Kumusta si Tita Vanji de la Cruz ngayon? Sa ngayon, ang pinag-aabalahan ko itong mga beauty product. Wow, ano ito, Tita? Ayan, mga Snow White, International, ito yung pampaputi. Aha. Ito yung sunblock, sabon. Wow, Saka pag okay. yung wala akong minsan ginagawa. Meron pang iba? Meron pa, hindi ko kinahiya. Dami mo racket, dami mo May racket. racket din ako. Gumagawa ko ng langulisa, Oh. tocino, embutido. Kahit Dami. ano, nagtitinda pa ako mga grocery. Ang sipag na, Grocery Tita. from Philippines. Talagang ganun. Ganun Kailangan, ang buhay. nasa abroad tayo, kailangan time is gold. Tita, atras muna tayo konti. Balik tayo sa Pilipinas. Yung buhay mo sa Pilipinas, ano ba ang pinagkakabalahan mo doon sa Pilipinas bago ka nag-Thailand? Bago ako nag-Thailand, nag-Hongkong muna ako. Nag-Hongkong ka pala. Okay. Noong 1990. Pero ano ba yung buhay mo doon sa Pilipinas bago ka nag-Hongkong? Ano yun, nagtitinda ako sa palengke. Ang sipag mo talaga. Nagtitinda ako sa palengke, Oo. nagtitinda ako ng sibuyas. Opo. Wow. So, anong nangyari after nun? Ba't ka napunta ng Hong Kong? Ano yung nagtulak sa'yo na magpunta ka ng Hong Kong? Siyempre, that time kasi pumutok, may earthquake sa Baguio, di ba? So, marami pang earthquake sa Baguio, tapos pumutok ang pinatubo, So, mga para 1991. ang hina ang negosyo. So, pumunta ako ng Hong Kong. Oh, okay. So, doon sa Hong Kong, by the way, Tita, marami kang pinagkakaabalahan. Yes. Paano ka nakarating ng Thailand? Bumalik ka ba ng Pilipinas at nag-Thailand or Hong Kong to Thailand ka na agad? Philippines to Thailand. So from Hong Kong, bumalik ka ng Pilipinas. Tapos, nung nag-Philippines ka ulit, doon ka na nag-decide pag Yes, mag-Thailand. nag-decide ako na pumunta dito sa Thailand. Tita, ito yung question ko sa'yo. Ano yung turning point mo doon sa Pilipinas? Ba't mo naisipan, of all the countries in the world, bakit Thailand? Kasi ang Thailand, malapit. Saka bagi-bagita nun, pamumuhay dito, mura. Okay. Mura, tapos may maraming offer na trabaho dito. Yun. So yun yung nasa isip mo. Yes, oo. So mga anong taon po yun, Tita? 2,000. 2000. So, nag-Thailand ka noong 2000. Mm-mm. Okay. Tita, kilala ka sa Hong Kong, pero bakit ka nag-Thailand pa rin? Kasi andito yung mga product, yung mga beauty product. Dahil sa kasabihan, ang Thailand, andito yung magagandang beauty product. So that time, di ba sabi ko sa'yo na factory workers ako, nakaipon ako ng pera. So nagdala ako siguro ang pinapunan ko noon, 25,000 baht. So yun yung 25,000 na galing sa sahod mo sa pagiging Yes, factory worker. yes. So yung 25,000 baht, that time kasi mura pa ang pamasahe papuntang Hong Kong, Emirates, ano. So ngayon, kung nagsusupply ako sa Thailand, sa Hong Kong, mga Thai product. Bukod yun, siyempre, minsan naghahanap pa ako ng source bukod sa Thai product. Opo. So napunta ako ng Shenzhen sa Hong Kong, Opo. sa China. Opo. So napunta ako ng China, meron pinakasikat doon na beauty product na hinahanap ng Pilipinas, Singapore, Thailand, sa Hong Kong. So pag nahanap mo yun, big opportunity. Nahanap ko yun, hindi ko napabanggitin kung ano yun. Pero binalaan na ako ni sa akong customer, ate, huwag ka nang kukuha ng ganito kasi bawal. Pero matigas ang ulo ko, nagpunta pa rin ako ng China, sa Shenzhen. Namili ako ng, excuse me,
namili ako ng ganong brand Yung ng brand, product. yung product na Oo. yun. So Ano ngayon, nangyari? pagdating ko sa custom sa immigration sa Shenzhen, ako pa nagbukas doon sa Opo. immigration, doon sa Opo. custom. Opo. Na I open, sabi ko. Ngayon, tinignan nila. Mm. Yung beauty product na yan, meron 100% na mercury. Delikado yun. Yes, so doon ako na ginawa na ako ng report, ganito, bumalik kayong ganyan. So ako naman, umuwi ng Thailand. Sabi ng mga kaibigan ko, huwag ka nang bumalik sa Opo. Hong Kong kasi baka matrap ka. Mm. Kasi bawal yung beauty product na Opo. yun. Mm. Matigas ang ulo ko, punta ko pa rin, baka sakali marusutan ko yun. Oo. Pero kuya, hindi ko talaga narusutan. Ibig sabihin na hold ka. Na-hold ako, nagpunta. Tita, paglabas mo ng 1 month, after 1 month, anong nangyari? Bumalik ako ng Pilipinas. Mm-hmm. So siguro mga 2 weeks kasi nais ko may passport ko. Mm. Bumalik ako dito sa Thailand. Okay. Ano yung nadatnan mo sa Thailand? Talagang amazing talaga dito sa Thailand. Talagang magaganda mga loob, mga Thai. Opo, bakit po? Ngayon, nung binuksan ko yung kondo ko, nagpunta ako ng CR, ando pa yung nakababad na mga damit, iniwanan ko, Mga ano damit. ba yung mga kalat ko. Habang wala ako ng 1 month, hindi na rin binubuksan yung kwarto ko. Kaya pala sinabi mo mga mababait talaga sila. Mamabait talaga mga Thailand. Tita, nung pagbalik mo ng Thailand, ano na yung ginagawa mo? Ano yung ginawa mo? Nagdala ko sa Singapore, nagdala ko sa Malaysia. Ng beauty products mo? Yes, dinala ko na rin sa Pilipinas. Nag-expand So ka. that time, medyo sumisikat ng Snow White na. Mm. Medyo nakakaipon na konti. So, punta na ako kung saan ako nakarating. Nagbakasyon ka. Um, Ano nung yung mga bansa, pwede mo bang banggitin na napasyalan mo? Una Israel, sa UK. Sa UK, mga 20 bansa na puntahan ko. Ang dami. Germany, Spain, Mhm. Italy, Milan, Portuguese, ano pa ba yun, di ba? France, Sige, ang dami mo na. nalimutan ko na. Dahil sa And dami. then, nagpunta na rin ako ng Taiwan sa Japan. Mm. Sa bandang Israel naman, pinuntahan ko na yung Palestine, Lebanon, Jordan. Sa area na yan. Yes, yung area na yun. Dahil dahil nasa pag-ipon ka na. Nakapag-ipon na rin ako ng Dahil sa Snow White. Snow White. Mhm. Ang swerte, no? Ang swerte talaga, tita. Wow, tita, ang dami mo naman napuntahan na bansa pala nang dahil sa Snow White. For sure, marami tayong mga manonood na gustong bumili. Paano ba nila ito mabili? Punta kayo lang sa Baclaran Church, sa Berma Mall. At saka, meron din ako dyan sa Lazada at saka Shopee sa Pilipinas. Shout out pala dyan sa Hong Kong. Hi mga client ko dyan sa Hong Kong. Saka shout out din dyan sa Singapore, Macau. Ayan, sa mga taga-Pilipinas, nandyan lang pala sa katabi ng Baclaran Church ang shop ni Tita Vangie. Ang kumplitong impormasyon ay ilagay namin sa description ng episode na ito. Ang sipag mo naman. Siyempre naman, siyempre. Wala ka ng oras sa sarili mo. Alam ko, meron naman, nagboborom ako. Ayun, nagbubulong Yan ang yung hobby ko eh. Wow. So, with friends. Yes, Of friend. course. Yes. Oh. Tita, bago tayo magtapos, maglaro muna tayo. Meron ako ditong isang papel na nakasulat dito yung mga katangian, mga ugali ng mga tao, ng mga Filipino, ng mga OFW. Ang tawag dito sa laro natin is anong meron. Bakit anong meron? Lahat ng katangian, lahat ng ugali na nakasulat dito ay nagsisimula sa letter M. Ngayon, ito po ay naka-number from 1 to 100. Magbanggit ka lang ng number from 1 to 100 at ibibigay ko sa iyo ang word na napili mo. Siyempre, number 1. Gusto mo ng number 1? Yes. Wow. Okay, ang ang word na napili mo sa number 1 ay masipag. Parang angkop na angkop sa iyo ito, tita. Paano ba ito ma-relate sa sarili mo? Yeah. Katulad sa akin, kailan magsipag tayo. O katulad yung sinasabi ko sa inyo, gumagawa ko ng langgunisa, titinda ko ng grocery, mga Philippine product. Kailangan, nasa Thailand tayo, nasa ibang bansa, kailangan magsipag tayo. Huwag tayo tamad-tamad.
Ikaw ang perfect example, tita, ng taong masipag. Congratulations, tita. Tita, marami sa ating mga kabayan na gusto maging OFW. Marami na rin ang narito at marami pa ang mapaparating. Ano yung maibibigay mong payo bilang isa sa mga nauna rito? Ayan. Una sa lahat, magdasal tayo, humingi tayo ng gabay sa Lord. Na lahat ng magpagsubok, malalampasan natin. Saka dito sa Thailand, makisama tayo dito sa Thailand. Kasi ibang mga ugali nila, ibang culture nila. So, kailangan intindihin natin sila kung ano man yung mga ganito. Intindihin nila kasi bansa nila ito eh. Huwag natin sabihin na, ay bakit ganito, wag. Kasi tayo ang makikisama. Hindi sila ang makisama sa atin. Tayo. So mga kababayan, andito tayo ngayon dito sa bansa na Thailand. Kahit saan lumalog sa mundo, kailangan makisama tayo. Gumalang tayo sa mga culture nila. Yun lang. At saka kailangan magpakasipag tayo. Kabayan, bago tayo magtapos, kami po ay magpapasalamat lang po muna sa isa sa ating mga sponsors, ang The Best. Mayroon po silang The Best Calamansi Puree, marami pa rin po silang mga produkto gaya ng The Best Bangustin Olive Oil, The Best Gourmet Tuyo, at marami pang iba. Sa mga gustong bumili, ilalagay po namin ang kumpletong impormasyon sa description ng episode na ito. Tita, para po sa inyo to, maraming salamat po. Mula po sa The Best. Kuya Ems. Ito pa po. Ang dami naman. Of course, from The Best yan, tita. Maraming salamat. Opo. The best ka. The best ka talaga. Kabayan, nakilala po natin sa araw na ito si Tita Vangie de la Cruz. Naway ang istorya ng kanyang buhay ay hindi lamang magiging halimbawa, kundi maging inspiration at motivation sa ating lahat. At bago tayo magtapos, palambing po ng subscribe, like, pakiclick na rin po ng notification bell at pakishare ng aming YouTube channel. Mga kabayan, saang sulok ka man ng mundo, dito, bida ka. Tita, sabayan mo ako. Okay. Dito, bida ka, kabayan. Salamat na marami po. Kabayan, ito ang tanong para sa episode na ito. Pero dapat yung tandaan, para kayo'y mapasali sa aming e-raffle, kayo po'y naka-like, naka-subscribe at naka-click ang notification bell para kayo'y mapasama sa ating e-raffle. Kayo po'y mananalo ng 500 pesos mula sa Snow White through Tita Vangie de la Cruz. Thank you so much, Tita Vangie. Ang tanong, anong number at anong word ang napili ni Tita Vangie para sa ating palaro na anong meron? Sulat niyo ang inyong sagot sa comment section at ipopost namin ang mga nananalo sa susunod naming episode. Good luck! Maraming salamat! Maraming salamat.